changes not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Isang magandang umaga po sa ating lahat at isang kagalakan na muli na makasama namin kayo dito sa aming Prayer Covenant. Ang ating pong aralin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Acts o Mga Gawa, Kabanata 2, talatang 12
hanggang 21. At ito po ang sinasabi. Hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakut siyang nagsabi, mga lasing iyan. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasiyam pa lang ng umaga. Manapay natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo na ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon at ang dakila at maningning na araw. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan, sa mga talatang ito, Panginoon, ihayag mo, Panginoon, kung ano ang gusto mong ipakita sa amin, aming Ama. At samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, nawa tumimo sa bawat isa sa amin at makita namin na malinaw, Panginoon, ang mga panukala na gusto mong makita ng bawat isa. Samahan mo muli kami, Panginoon, at sa aming pag-aaral na ito, itago mo, Panginoon, ang iyong lingkod, at ikaw, ang lahat ng lalabas sa aking bibig ay magmumula sa iyo. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli magandang araw po sa inyong lahat. Ang mga talatang binasa ko sa inyo ay karugtong ng aralin natin kahapon. At ang tema nito ay ang kapangyarihang tagpo sa gawa ay ang pagbuhos ng banal na Espiritu sa araw ng Pentekoste. At dito ang pangako ng Diyos na Espiritu Santo na gagabay sa atin at magbibigay kalakasan pag siya'y umalis na umakyat sa kanyang Ama. Sa talatang 12 at 13, makikita natin ang iba't ibang pagtugon. Hindi lahat nakakaintindi, may mga naniwala at may mga nagduda sa mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng pagdududa ng karamihan, tumayo si Pedro at nagsalita at nagtanggol sa pamamagitan at siya'y sa gitna ng kagulumihanan o sa pagdududa ng mga tao. Sa unang bahagi ng Acts ng Gawa, sa talatang 4, may tagubilin dito si Jesus. Ang sabi, samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang itinagubilin sa kanila na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa iyo. Kaya sa talatang 14 at 18 na ating binasa, ang pangakong pagpapala na ibibuhos sa lahat. Wala itong pinipili. Wala itong pinipili. Hindi lahat ay makakamit ang pagpapalang iyan. Kahit manatili pa tayong maghintay, kung ang ating pananampalataya ay hindi tayo magtutuloy. Sabi kasi dito sabi ko nga, huwag muna kayong aalis. Manatili kayo sa Jerusalem. Manatili kayo sa bili ng Panginoon at hintayin ninyo. Be still and wait for God's blessing. Kaya sa mga talatang ito, kahit may pangako ang Panginoon,
meron siyang gustong makita sa atin. Yung response, kung paano tayo susunod sa kanyang mga tagubilin. Pero alam ko, hindi huli ang lahat. Dahil ang sabi, sa bandang huli, sa talatang 18 at 19, na talagang meron tayong gagawin at ang Panginoon may purpose sa buhay ng bawat isa sa atin at ang plano ng Panginoon sa mula pa, lahat tayo kasama sa kanyang kaharian. Ang mga pagpapalang nakahanda para sa lahat sa atin. Ang ating paniniwala at pananampalataya nawa at kung paano tayo tutugon, iyon ang hinihintay ng pangako ng ating Panginoon sa atin. Ang presensya ng Espiritu Santo, siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Makikita natin ang presensya ng Diyos, kapayapaan, kapanatagan sa kabila ng mga problema. Kasi sa katunayan, ang Espiritu Santo ay laging naandyan. Ang mga panukala ng Panginoon ay patuloy niyang pinadadama sa atin. Ngunit, sabi ko nga, hindi lahat ay makakaintindi. Hindi lahat ay maniniwala. Hindi lahat dito sa mga talatang ito. May mga nagduda. May mga tumalikod at kung ano ang kanilang iniisip. Ngunit may hamon ang Panginoon din sa atin, lalong-lalo na tayong mga mananampalataya, na nawa ang ating mga paniniwala at pananampalataya, tumugon tayo at magpagamit tayo upang daluyan ang pagpapala. Ang sabi nga, hindi lahat tayo ay maniniwala, kaya magpagamit tayo sa ating Panginoon upang ang ibang mga kapatid natin na nalilito, nagdududa, nagugulumihanan ay ating mabigyan ng pagpapala na sa pamagitan ng bawat isa sa atin ay malinawan ang ating mga kapatid. Sabi ko nga, ang presensya ng Espiritu Santo makikita natin sa ating mga buhay na andun ang kapayapaan, andun ang kapanatagan sa kabila ng mga gulo sa ating paligid. Madadama iyon na andun ang presensya ng Panginoon, yung gentle, warm touch niya. Pag tayo ay may mga problema at lalong-lalo na kung ito ay ating ilalapit sa Kanya sa panalangin and in worship. His presence, I know God is there to support each and every one of us. Totoo naman, minsan ang pagkilos ng Espiritu Santo ay hindi natin maintindihan. At kadalasan, nagdududa tayo. Kadalasan, nagtatanong tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Pero, pakatandaan natin, dito ipinakita na ang Diyos ay totoo sa kanyang mga promises at He is faithful sa promise niya sa atin at yung covenant na ginawa niya para sa atin ay may katotohanan. Glory be to God. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lord God, sa mga pagpapala at mga pangako mo para sa aming lahat. Lagi mo kaming samahan upang ito ay aming maintindihan. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami sinusukuan. At nawa, Panginoon, lagi mo kaming puspusin ng iyong kapangyarihan upang malakpasan namin, Panginoon, ang aming mga pagdududa o anumang problema na dumarating sa amin na minsan kami
ay iyong nasusubukan. Upang gaya ni Pedro, Panginoon, maging tinig kami ng pag-asa sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga taong nalulukmok, Panginoon, sa kalungkutan, sa problema o anumang kanilang dalahin. Lord, nawa maging blessing kami sa kanila. Tulungan mo kami na maging matatag. Ilayo mo kami sa tukso, O Lord. Wala kami magagawa, Panginoon, kung hindi kami nakakonect sa iyo, O Lord. Bless each and every one of us and make us an instrument, O Lord, of your peace. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. Alam namin, Panginoon, na hindi kami perfecto. Pero sa pamamagitan mo, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng qualification sa bawat isa sa amin. Wala kaming kakayanan, O Lord. Pero dahil sa iyo, ang mga lingkod mong ito, abang lingkod mong ito, ay magkakaroon ng worth, O Lord, at kapangyarihan na nagmumula sa iyo. At ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.